Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Kamusta po kayo? Saturday morning, mga kababayan. Perfect day for outdoor activities. Kaya naman, engage your family sa mga outdoor activities. Bukod po sa mas masaya gawin ito pag buo ang pamilya, isang paraan rin ito to keep everyone's fit. At para mas maplano nyo ang activities nyo today, dapat handa rin po tayo sa lagay ng panahon. Kaya naman, samahan nyo kami dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Alamin po muna natin yung mga weather system na umiral nitong mga nakalipas na araw. Base po sa ating weekly weather recap, makikita po natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon pero mahina na lamang yan at sinabayan po yan ng easterlies na umiral po yan hanggang nung araw ng Lunes. Kaya naman medyo nakaranas po tayo ng bahagyang mainit na panahon. Samantala, bukod po rito ay meron din tayong binantayan na trough ng low pressure area at yan nga po ay nagpaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, particular po yan sa may Mindanao area. So nakaranas pa rin po ng mga pag-ulan hanggang araw po yan ng Martes. Bukod po dito, umiral din ang tail end of a cold front. Simula naman po yan ng araw ng Martes hanggang kahapon po araw ng Biyernes. At yan nga po ay nagpaulan sa ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Kaya naman mamaya alamin po natin kung ano pa ba yung mga weather system na umiiral sa bansa ngayong araw. At ang mga kababayan, bukod po sa latest weather condition, narito po muna ang ilang announcement na dapat nating tandaan. Una po muna dyan ay mula sa Commission on Higher Education at CHED. Maaari nyo na pong i-avail ang full scholarship offer ng CHED. Pwede po ito sa mga high school graduates with general weighted average of at least 90%. Pwede rin po ito sa mga may 90% general weighted average ng third year and same average for the first 3 grading period ng fourth year level. CHED also offers partial scholarship para naman po ito sa mga high school graduates with general weighted average of 85%. For qualifications, dapat po Filipino citizen, high school graduate or candidate for graduation. Pasok rin po sa qualification ng mga students with earned units in college at ang mga ALS at PEPT passers. At hindi po lalagpas sa 300,000 pesos ang annual gross income ng inyong mga magulang. Isa lamang po ang maaaring i-avail na scholarship mula sa CHED and must not be a graduate of any degree program. At mga kababayan, nalalapit na nga po ang EDSA Revolution Anniversary. Kaugnay po nito, on February 24, araw po yan ng Martes, magkakaroon po ng wreath-laying ceremony sa libingan ng mga bayani sa Taguig na pangungunahan ng dating presidente na si Fidel Ramos. On February 25 naman po, same activity will be held at the People Power Monument at susundan naman ito ng misa sa EDSA Shrine na pangungunahan po ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Kasabay rin po nito, idineklara bilang special non-working day ang February 25, 2015. Announcement naman po mula sa Central Luzon State University. The search is now open for presidency of the Central Luzon State University. Sa mga interesado, kumpletuhin at ipasa ang application on or before March 5, 2015. Para po sa iba pang katanungan, tawagan lamang ang mga numero na nasa inyong screen. At mga kababayan, silipin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin 6:18 ng umaga at ang sunset naman po natin ay 6:02 ng gabi. Samantala, ang moonrise po natin 7:53 ng umaga at ang moonset po natin 7:24 ng gabi at yan po ay merong 4% illumination. Sa ating face of the moon, mga kababayan, tonight, waxing crescent phase ang bibida sa ating kalangitan. Bahagyang malayo ang distansya ng buwan mula po sa linya ng araw at mundo. At sa pagkakataong ito ay nasa kanlurang bahagi ng papawirin ang ating buwan. At during this phase, its illuminated hemisphere or the day side is facing mostly away from us. The reason why we see only a slender fraction of the day side. At mamayang gabi po, yan ay merong 21 o 10% illumination.
Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin ay nasa 0.54 meters at yan po ay 12:21 ng hapon at ang low tide naman po natin ay 6:29 ng umaga. Huwag po kayong alis mga kababayan, marami pa ang dapat abangan sa pagbabalik ng Panahon TV.